AJ, nakita mo ba yung mga kumakalat na AI videos ngayon sa Facebook? Actually, oo. Yan ba yan sa dalawang estudyante na, na ini-interview tungkol sa politika? Oo. Alam mo, medyo nakakalungkot yan. Kasi nung tinignan ko yung comment section, ang daming matatandang naniniwala doon sa video. At saka mukha naman talaga siyang realistic, so hindi mo mapapagkamalan Oo. talagang AI. Pero okay lang yan, Leia. Kasi, ika nga, I'm not after the messenger. I'm after the message. Parang kilala ko kung sino nagsabi niya. Diba? Pero kahit muna tayo, kasi tatanungin kita. Sa tingin mo, dapat bang ihiwalay ang Facebook ng matatanda? Yuyans! Minsan pa at tayo ay maghuhuntahan. Narito ang podcast na sumisilip sa mga issue ng lipunan. Pero bago ang lahat, magpakilala muna tayo. Ako si Lea Bartz. At ako naman si AJ De Alo. At ito ang Mula, the official podcast of the Kingfisher. Hindi lang kami makakasama nyo sa episode na ito. Kasama rin namin ang isang profesor mula sa University of Santo Tomas. Isa siyang doktor sa filosofiya sa Araling Filipino, Wika, Kultura at Media. Walang iba kundi si Sir Joselito de los Reyes. Sir Joey, kumusta naman po kayo? Maayos. Hindi ko alam. Pagka ba na-root canal ka, maayos ka nun. So, na-root canal ako 2 hours ago. Okay. Oh, Feeling ko yeah. okay naman. Mukhang okay naman. Oh. Na-root. wala naman pong effect ng anesthesia. Tapos na. So, okay na. Tapos maayos naman ang panahon dito sa Lukban. Wow, okay. So, Sir Joey, bago po tayo mag-start, may papagawa po kami sa inyo. Mag-definition of terms tayo. Akala mo may thesis. So, let's test kung kaya niyo po bang bigyang kahulugan ang mga internet slangs na ito. Ayun. Ready na po ba kayo, Sir Joey? Sige. Okay, game. Number 1, slay. Wigi, panalo, maganda, yeah. Okay. Wonderful. Parang Yes. ganyan. Tama naman. Tumpak. Slay. Sige, next, sir. Eme. Kung ano na lang. MM lang. Yeah, basta. Magaling. MM lang Next yan. is- Chika. Ayan. Ang dami ko sinabi. Next is deserve. Deserve. Kaya spelled as D-A-S-U-R-V. Sometimes Z, di ba? Like, Deserve. na-spell pa talaga ni Very self-explanatory din naman. So, next, sir. Dog show. Yeah, tinotroll. Tinotroll mo ako. Dinodog show mo yung picture ko sa social media. So, hahanapin mo sa yung mga luma kong photo, tapos idodog show mo para pahiya ako. Alam ni sir. Nagawa na agad ng example. Next po is woke. Yeah. Aral. Sometimes may negative connotation yan. Pero aral na maraming natutuhan and haphazardly being applied to what is happening right now. Sir, yung mga salitang nabanggit po namin kanina, sa tingin niyo po ba is common terms ito na ginagamit online ng mga, wag nating sabihin nakaka-offend in a way, mga matatanda? Well, ginagamit ko. Matanda na ba ako? Kayo po Ay, ako ginagamit ko. So, hindi ko alam kung ako yung matandang tinutukoy ninyo. So, naiintindihan ko yan, pero ang gusto niyo yatang sabihin, maraming hindi nakakaintindi. Which I believe is somewhat a problem with media, not necessarily the new media. No, kahit nung olden times, syempre kapag ka nagbabasa ng comics, parang it's looked down upon. No, dapat ang binabasa mo libro. So, may mga ganung dynamics ang media. Ngayon lamang nagiging glaring kasi may new media. No, and hindi niyo man nabanggit, I've been teaching seminar in new media sa UST Graduate School. So I really need to be at par with what you understand. And I really need to admit na marami kayong alam kaysa sa aming may edad. No, but I need to play catch up. But sometimes I really feel like okay na, sige, hindi ko na alam, irrelevant na ako, malapit-lapit na. And I think that's where the wisdom should start. Now to understand when to stop understanding. Yeah. Ngayon, Sir Joey, tatanungin po namin Sige. kayo. Dapat nga bang ihiwalay ang Facebook ng matatanda? Yes or no? Hindi, ano ba kayo? That's ano lang yan, proverbial. It's just parang alam ko naman yan na it's pejorative. Pejorative yan. Pangmamaliit yan. So sa ibang walk, ang tawag niyan ageism. No, subliminally,
you discriminate against those people who are, mas matanda. No, dapat hiwalay yung Facebook na mata kasi hindi naiintindihan. Seemingly meron disjunct eh. So, sa tingin niyo po, Sir Joey, ano po ang perception ninyo sa gap na ito between the youngs and the olds sa online media na nagpe-persuade sa ilan na ihiwalay ang Facebook na matatanda? Okay, ang daming tanong, daming issue dyan. It's not really the platform. No, hiwalay yung Facebook. Maraming levels. Language is one. No, language. Okay? So, yung wika, because of its dynamism, you tend to, maiwan yung may edad. Kasi yung may edad, siguro busy sa trabaho. Siguro hindi tumitingin ng madalas sa social media. Siguro hindi masyado nagbabasa sa internet. Kasi, halimbawa kung civil servant yan, focus yan sa trabaho niya as, say, clerk of court or kaya ay municipal clerk, employee, na focus sa trabaho. Tapos, nung nagkaedad, nag-retire, ito yung traditional na pagtingin, noon lang nila naasikaso na mag-YouTube. Wow, ang ganda pala ng YouTube. No? Kasi, lahat ng hanapin kong episode, nakikita ko pala. Ito pala ang social media, pwede ko makipagkumustahan kay kumare, real time. Ay, ang daming balita. So, hindi na nila mag-discern kung ano yung bago or fake. So, nangyayari, lahat yung pinapatulan nila. So, hindi nila ang humor kasi napag-iwanan nga. Of course, nagtrabaho muna kasi sila at naging abala. Ang nangyari, mayroong gap sa language. May gap sa information. May gap sa platform use. So, hindi nila alam kung paano gumamit ng ganitong emoji. No? So, nangyayari, habang kasabay ninyo mga kabataan na gumagamit ng may edad na naiwan, parang nagiging outrageous yung sagot nila at times. No? Hindi nila alam kung paano sumabay sa kakayahan ninyo. So, nangyayari, parang may ridicule na dapat hiwalay yung Facebook or platform na matatanda. To the detriment of course, you will become older. Okay? So, anong nakikita ko ron? That's a pejorative term. Pag sinabihan dapat hiwalay ang Facebook na matatanda, nasasaktan ako kasi di ba dapat mayroong learning process? Itong mga taong ito nagtrabaho, nagbuhos ng kanilang sandali sa pagtatrabaho, tapos nakalimutan nila kung iyan ay public school teacher na focus halimbawa sa pagtatrabaho, tapos biglang, malaya na ako, retired na ako, hindi ko alam kung ano yung mundong ito. So dapat yata natuturuan sila. And not to assault, no? Huwag mo sabihin na, tanga-tanga. No, sasabihin na, hindi alam ang mundo. Saan ka ba kuweba nakatira? No? Sometimes it hurts me kasi dito nagsisimula yung polarity. Polarity of youth and the elder. No? And we need to understand the dynamics of their lives before they enter your platform. No? Ito ang ginagawa nila. Bumbero to for the longest time. May kaibigan ako, isang major nag-retire. Tapos, sagot siya ng sagot sa lahat ng issue na sometimes nakakatawa na. May kapatid akong madre, direktor sa eskwelahan. Hindi niya alam kung ano na yung fake news kapag sinabi halimbawa may kumakalat na balita. That they have to give her not really a scolding because alam ko na may pagkakamali talaga siya at hindi siya conscious doon. Sasabihin ko sa kanya, ate, fake news po yan na i-share nyo. Wag niyo po paniniwalaan lahat ng nababasa nyo sa internet, including mine. Madre ito, retired, like 70. Will I call her, boomer ka kasi. Dapat hiwalay ang Facebook mo. No, please. Ang isang matinong mamamayan ng lipunang ito ay dapat nagbibigay ng aral at hindi naglumalayo sa inaakala nilang mahina. Dapat may pag-alalay. Of course, people the young ones would tell, boomer ka kasi, Joey. No, sir, dapat hindi. Dapat hindi tinuturuan yung mga gaya ng edad nyo. It's of course option yun. But for me, I've been toiling very hard, telling my students sa seminary new media, sa graduate school to, mga bata rin katulad ninyo, na ang bilis-bilis mag-create ng friction sa new media. Try to bridge this, try to slow down and tell people na may dynamics ang new media that isn't traditional at all. Now, just like kanina, may isang konsehal sa Tuguegarao City na nagbasa ng prayer sa sangguniang hearing, session. Binasa, chat-GPT niya. Pati yung annotation ng chat-GPT na modify your prayer. Modify your prayer. Amen.
Viral ngayon. As we speak, viral ngayon kasi share ko lang. Pero, di ba, papagalitan ko ba siya dahil matanda na siya? Hindi. Papagalitan ko siya dahil public servant siya. Public servant siya. She's wasting the money. Okay, pero hindi ko siya papagalitan dahil may edad. Okay? Hindi ko kailanman nakita na magiging kalaban natin ng may edad. No? Kung may edad yan, at yan ay si Bato, kahit batang Bato, papagalitan ko. Tama nga rin naman at may gusto din akong idagdag na personal experience lang din mula doon sa mga nabanggit ni Sir Joey kasi ako rin po ay may mother na technically speaking, digital immigrant din po siya, nito-nito lang din naman. Pero nakikita niyo po yung effort sa mga taong kaedad niya na nagpapaturo sila kung paano gamitin ito, kung paano makasalamuhan ng ganito. So, siguro doon natin ipasok yung tanong, sir, na do you think na acknowledging these points will cause more division or create a general understanding between the older and younger generations? Yeah, kapag hindi natin tinulungan matatanda, talagang masamang tingnan. Hindi magdudulot ng mabuti. Because you will all become matanda yourselves. At baka meron ding platform na darating na baka maghabol kayo dahil busy kayo sa trabaho. Busy kayo sa trabaho. May nabanggit mo yung nanay mo. Maganda din yung misis ko. Meron siya mga bagay na hindi magawa at kailangan niya yung tulong ng anak ko. No? Ang problema, yung anak ko nasa Manila. Tapos yung high school na ay busy rin sa pag-aaral. So, ang hirap para sa kanya. Akala niya marami din ako alam sa tech, no? Pero, sabi niya, di ba tatay, nagtuturo ka ng new media? Sabi ko, oo, pero hindi rin ako ganun kagaling halimbawa sa mga application na nariyan. So, nagkakaintindihan kami doon na hindi lahat. Yeah, magki-create yun. Magki-create. Alam ko kasi mabilis, mayroong digital divide. No, it cuts across not just age, no? It's a middle class thing. May access kayo, that's good. Pero meron ding same age group as you are na walang access dito. Na kapag sinubukan nila, iwan na iwan. Anong tendency nyo? Tutulungan ba ninyo o hindi? Pwedeng hindi. Dahil busy rin naman kayo. Pwede nyo tulungan para magkasundo tayo. Alright? So, yung choice pa rin ay naiiwan sa mga gaya ninyo na mas mabilis matuto. Alright? I really don't want to use the youth as a division of what this certain collective ay mas magaling, mas nakakaunawa. Hindi. Tandaan natin, walang kinikilalang digital literacy ang mabuting tao. Walang kinikilalang digital literacy ang mabuting tao. Kung intention mong tumulong at ipaunawa sa isang tao na hindi niya naiintindihan ng isang bagay, you don't demean that person. You don't demean that person by telling him na dapat hiwalay ang Facebook mo. Instead, ipaunawa mo sa kanila na ito yung nangyayari. Okay? And that, I think, will doon nagbo-boil down ang lahat ng ito. No? We feel like kind of superior kasi mas marami tayong alam sa digital landscape. Siguro, sir, kailangan natin ng common ground for us to find pagkakaisa, kumbaga. Kasi lahat tayo nagamit ng social media. Lahat tayo as participants. So, kailangan meron tayong ambag na naibibigay para lang magkasundo tayo. Nagamit tayong lahat, di ba? It's a way for us to be connected. Pero Sir Joey, sa lahat ng mga napag-usapan po natin kanina, paano kaya tayo pinakang naapektuhan nung nabanggit nating gap? Pero, mamaya na muna natin yung pag-uusapan sa pagbabalik ng Mulat, the official podcast of the Kingfisher.